Sir, may nagsasabi. Ayan. Iba naman to. Ito, ha. Ewan ko. Interview ito kay Marbil, eh. GMA, convoy mo daw po yung dumaan sa busway. Totoo po ba yun, Chief? Alam mo, sabi ko nga, we will not, kasi nalabas yung mga plate numbers, no? Ang inaano po natin. We will not, sir. Alam mo yung paikot-ikot si Marbil dito. We will not, Bakit daw Ang tanong sa kanya, kayo po ba yon? Yes or no? That is only answerable by yes or no. Hindi natin papaano yan lalo na yung paglabas ng plate number. Yes or no, sir? Buti na lang wala kayo sa camera. Kung nasa camera kayo, contempt kayo. Oo, kasi sa camera, yes or no lang. Bawal kang magpalusot. Bawal kang magsabi ng kung ano-ano. Dito, sir, pala yung palusot nyo. Ang PNP po, we are always in kahapon. We are in heightened alert. We are on call 24 hours a day. And there's a guidelines na nagbas po ng DOTR na the PNP vehicles, ang sinasabi, in case of emergency, national issue, you can use that. Yun po yung natin. And that's on duty. And there's an emergency that we have to call kasi meron po kaming operation last night and the SALG will announce kung ano po yung nangyari last night and we're happy po. Yan, sinabi na naman niya. Si SILG daw ang magsasabi kung ano yung emergency na yun. Pasa siya ng pasa kay SI. Kasi kahit yung isa, naturuan yung isa. Sabihin mo lang, si DILG secretary na bahala magsabi niyan. Ngayon, eto na naman. Ganda po yung nangyari na result last night na operations po natin. Ayaw na silang nilagabas na memo before pa ng secretary. And I guess it's within them na to talk to these people. But remember, yung mga taon dun sa baba, they're just doing their job. We have to respect them. Hindi po nila power yung discretion. Ang sasabi ko lang, pag there's a complaint of anybody else, not only the Philippine National Police against any traffic violation, meron po tayong arbitration na pwede. Kaya sabi ko nga, patikat na lang kayo, kaya nga may arbitration eh. We'll just tell them that we are on emergency. Mr. Marbil, hindi po sila nagpatiket. Umalis sila at bumalik yung isa lang. The rest hindi na nagpatiket. Paano nangyari yon? Ilan yung dumaan? 2 SUV. Imposible yung HPG mag-isa lang siya dyan. Sigurado ako, may kasama yan. So, ang tanong, ilan po? Sabihin na natin. Sige. Sabihin na natin, isa lang yung HPG kasama dyan. Paano yung 2 driver ng SUV? Hindi bumalik. Kala ko ba sabi mo magpatiket? Ba't hindi nagpatiket? Grabe, no? Hirap na hirap sila ipalusot itong scandal na ito, no? Agency. Yan po yung Oo, sir. So, ibig sabihin, kung may memo pala na pwede naman nga dumaan, ibig sabihin, hindi nila nakaskade doon sa mga baba, dito sa mga nandito na nagbabantay. Ma'am, ang sasabi ko ay hindi ko po mag-speculate. Ang sasabi ko lang, even the PNP, you have to respect the law. Yun lang po yung sasabi ko. Sir, how would the PNP respect the law if yung pinuno nila medyo sabit? Again ulitin natin mga kababayan. Kayo ang humusga if this is Marbil na dumaan sa busway. Hindi nila ma-deny kung ito ba ay si PNP Chief Marbil. Ulitin ko, dalawa na ang tinanong. Siya at saka yung kanyang spokesperson, parehong tinanong, bakit hindi nyo masagot kung sino yon? Pwede nyo naman sabihin, senior officer yon, but definitely it is not PNP Chief Marbil. Tapos ang usapan. Bakit ang dami nyong paligoy-ligoy? Lang po kayo kung talaga, don't argue with them. Just give them the ticket, then you explain later. Ang lang natin, sana po, every time that there's no need for you to announce to everybody sino nahuli mo. Yun ang dito. Huwag niyong i-announce kasi, nabubuking kami. Nayayari kami. Kumalat na to, huwag niyong i-announce. Ba't niyo ina-announce? Di ba? Ayun naman, magagalit si Senator Rapi Tulfo niyan. Hindi, PNP Chief Marbil, pwede ba yun? In-announce yung anak niya? Tapos kayo, hindi kayo i-announce? Anak ka ng wewe naman.
Anak naman ng wewe, o. Ano yan? Talagang VIP ang datingan? Sa bagay, sino ba mas mataas? Yung congressman? Anak ng senador? O yung PNP Chief Marbil? Baka sabihin nyo, nag-sorry naman na, okay na, so wala nang problema, ganon. Alam nyo mga kababayan, ang lupit talaga ng mga public official natin ngayon. Ha? Puro feeling entitled. Naalala ko nung kay Pangulong Duterte, yari ka talaga doon. Hindi mo pwedeng gawin yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Talagang ang tawag doon, ano ka, talagang sasabihin ka na abusado ka at si Pangulong Duterte talaga magagalit. Yari ka. Yeah? Ngayon, Mr. President, bata mo, ano na ginagawa tong bata mo? It's a privacy. You have to respect. Yan lang po yung... Ayun, privacy pala yun. Pagka-ordinaryong Pilipino, walang privacy. Yeah? Pero pagka public official at sigit sa lahat, mataas na posisyon sa PNP na ayaw mo mang aminin pero napaka-obvious naman na kayo yun. Hindi, according sa mga nakikita natin, this is our just opinion. Opinion lang ho natin to na sa tingin naming mga netizen at bawat Pilipino, kayo po yun. Hindi nyo ma-deny. Diba? Yan po yung aming opinion. It could be, we can be wrong, but based on what we are seeing and hearing right now, halatang halata pong kayo yun. Hindi kami. You don't show yung mga plate numbers. Remember, Yes. kaya nga may protection eh. You have Huwag nyo na i-show yung plate number. Kayo naman, no? Next time, tatanggalin na lang namin. Sabi ko sa inyo, sa Pilipinas, ang mga nag-execute ng batas, sila ang above the law. Huwag na kayong pumalag, mga kababayan. Hawak nila ito. Walang papalag. Walang papalag. Okay? Walang papalag. Hawak namin to. Kami may-ari ng Pilipinas. Malinaw yan? Okay? At hindi po yan dictatorial, ha? That's not dictatorship according to the palengkera in Malacanang. It's not dictatorship. Okay? Hindi po yan dictatorship. Balik tayo sa usapang ginto. Ang usapang ginto. Gago! Hindi, pagka hindi na mailusot biglang babago ng segue sa ibang to protect people's lives. Hindi tama yung nangyari na dapat i-announce mo pa kung sino nahuli mo. What for? Diba? Yun lang inaano natin. Maybe that's one issue that we have to, na dapat natin. Kasi yung vaccine, of course, bawal talaga yan. But remember, meron yung protocol. The president, the vice president, president, the speaker, and the Supreme Court just use that. Yun po yung natin. Of course, and the ambulances, the emergency cases, the PNP can use that for emergency. And that's emergency. Yes. That you have to, kaya nga, ang sabi ko lang, please don't argue with that. Okay. Iniimbestigahan na rin po natin yung mga tao nag-violate. Ang sasabi ko lang, quick response po talaga, public service po ang PNP And you have to be there on time. Importante sila. Kayo naman. Kayo na nyo. Huwag nyo naman masyadong dinidiin itong PNP kasi importante sila. Emergency yan di ba? Nagtatrabaho para sa inyo yan So, huwag nyo naman gipitin. Kayo naman masyado kayong harsh. Ika nga. Huwag ganun, ha? Hindi po pwedeng, wala pong issue na na-traffic kami kaya hindi kayo nakapag-responde. We have to look away. Sir, Tingnan ninyo, kasalanan pa ninyo. Mga kababayan, kasalanan pa ninyo. Hindi kami nakaresponde dahil sa na-traffic kami. Ngayon kasi pinupunan nyo kami sa pagdaan ng busway. Bahala kayo, di na namin kayo i-respondihan. Alupit, alupit, Kasalanan pa ngayon. Kaya hindi nakaresponde dahil sa busway. Lupit mo talaga, sir. dalawang dumaan na puti, hindi marked vehicle ng PNP, kaya siguro pinara. Then let me be kasi sabi ko nga yun po yung natin pagka meron ng pong sabi ko na hinahatak na high patrol nagpapatulong po pag that's emergency pag may kasamang high patrol naman emergency yan, that's a given fact. Sir, diba? ang emergency Okay. Sabit ka na naman dito, sir.
Akala ko ba walang BIP? Walang dapat hinahagad at nilalagyan ng wangwang at saka blinker. Di ba pinatanggal nyo yan? Sabi nyo, the only people allowed in our law ay President, Vice President, Supreme Court Chief Justice, Speaker of the House, Senate President. Sila lang ang pwedeng magkaroon ng ganyan eh. Yung hagad-hagad na yan. Ngayon, pwede na pala ang PNP chief. Hindi. Ang senior citizen. Senior official. So may bagong batas, sir. Kailan pa po kayo naging congressman at saka naging senador na gumagawa ng sariling batas? Hindi kasi di ba linawin natin. Sinasabi niya dito, kasi tinatanong ng babae, sabi niya, hindi po ba siguro kung yan ay isang marked vehicle, ibig sabihin, yung talagang sasakyan ng PNP, may PNP, may wangwang, malamang hindi pinara yan. Kasi nga, there is an emergency and it is a marked vehicle. Yun kasi yung problema dyan eh. Hindi marked vehicle. Tama yung tanong ni ate. Anong sagot ni Marbil? Alam mo, pag nagmamadali na kasi, basta importante, merong hagad sa harap. May HPG na eh. Inescortan mo na. Ibig sabihin, emergency na yan. Sir, hindi pwedeng ganyan. Mayayari tayo niyan. Ang dami dyan na nakahagad. Oh. At, eto sir at pinagbawal nyo yan. Pinatanggal ninyo lahat ng wangwang, pinatanggal nyo lahat ng blinker. Alam ko yan, sir. Bakit? Kahit yung mga senador nag-react dyan, mga congressman nag-react dyan, di ba? Pinatanggal nyo. Tama, mali. Tama, di ba? Pero ano nangyari? This time, okay lang, basta may escort. Palakpakan ka talaga. At saka basta PNP. So, ibig mo sabihin, yung batas na pinatutupad mo sa ibang tao na ang pwede lang, itong mga nasa listahan, yung presidente, bla bla bla, ito lang ang pwede. Yan pala, yung batas na yan, para lang sa mga civilian. O di kaya para sa mga congressman, senator. Pero, sa aming PNP, official kami. Official kami, so pwede. Pwede yan. Tama, mali. Di ba nakita nyo logic? Sabit siya dito. Ako, PNP chief ko ako sa'yo, mag-resign ka na. Pwede ba mga kababayan, yung mga dyan, ilagay nyo na nga dyan, i-hashtag nyo resign. Para makita nila kung gaano kadaming Pilipino ang nanais na mag-resign na si PNP Chief Marbil. Yung natin. Sir, ang emergency mo bang tinutukoy ay yung pagkaka-rescue doon sa batang nakidnap? Sa I will not in any way speculate po yung po natin. But of course, the SLG will be the one announcing po yung... Yan. So sinasabi niya this time uli, hindi po ako magsasabi niyan, si SILG kung ito yon. Okay? Kasi yan ang lagi niya sinasabi. Sila ang dalawa ng kanyang spokesperson. Hindi, SILG niyan, magsasabi kung sino yung tao na yan. Hindi kami. Laging ganoon, di ba? Nagawa po ng PNP. And we respect po yung and we're happy with the help of SLG helping the Philippine National Police. Sir, sinabi ni Ma'am Jean sa mga previous interview na hindi niya sinabi na ikaw yon. Ang sinabi niya lang, mataas na opisyal. Pero sir, ikaw po ba talaga yon? Inulit mo pa? Sabi lang natin, since they have to respect these people. Yung po natin, we will not in any way. Pangalawang tanong niya na to, diniin niya pa. Mukhang tumatawa pa ngayon nagtatanong eh. Mukha lang, hindi ako sure. Di ba? Sabi niya, ano ba? Sino po ba talaga yun? Hindi niyo po ba pwedeng sabihin na lang kung sino po yung na yun para magkaalaman na talaga? Kung sino yung medyo may garapal ng mukha. Sige. Ang sabi, hindi, we have to respect the privacy of the Kayo yun ba, sir, o hindi? Yes or no lang ang sagot. This is, Your Honor, this is answerable by yes or no, Mr. Chair. Why this person by the name Romel Francisco Marbil is not answering yes or no, Mr. Chair? Bagay ako maging congressman, no? Gago! Mr. Chair, pwede ba ibato ko sa inyo yung chair? Na-high blood na ako sa resource person natin, Mr. Chair, Kasi ito na po yung mangyayari sa atin. But ang sasabi ko lang, lahat po ng PNP po natin, we are on
call 24 hours a day. Pagka nahuli ka, you have to respect the law. Oo. Wala naman po kami. And, Pero- and something na, sabi ko nga, hindi naman po yung paggamit ng bus lane na ano, sabi, na respetuhin nila pati ka tayo, but there's an emergency. Correct. Hindi, yun lang nga talagang and I think it's more of the protocol dun sa within that you have to follow. But remember, naglabas po sila ng memo na we can use that for emergency. And Pero it's a memo that we follow. Ayun, wala na. Di ba palakpakan? Eto pa ang isang kasinungalingang na bulatlat natin ngayon, ha? Di ba, lagi nilang tinuturo, si SILG na ang bahala magpaliwanag kung ano yung emergency na yun. Eto na si Remulla, pasasagutin na natin si SILG. The list is there, pero hindi pa namin pwede ilabas. Sir, All of them are AWOL. I cannot give a number. May pinag-uusapan silang case dito, ha? Sabi, eto yon, yung lahat sila awol, blah, blah, blah. May pinag-uusapan silang case. Biglang sumegway yung reporter. Tingnan nyo kung gano'n natawa si Remulla. Kasi alam niya siguro na, ba't mo naman yan pinasok? Hindi pwede yan. Wala sa agenda natin yan ngayon. I'm sorry. alright. Sir, may we confirm if this is the emergency that Marbil was talking about when he or his personnel used the EDSA busway? Is this the... Kita nyo, biglang natawa si mga... Kuya, ba't kayo natatawa? Sabi niya, hindi ka marunong sumunod sa usapan, ha? Wala sa usapan tong emergency ni Marbil, ha? Hindi to kasama sa usapan. Ano to? Ba't tayo nagaganituhan, ha? Hindi ba kayo nasabihan? O PR ko, yung PR, sabihan nyo yan. Walang ganun. Dagdag ko na lang sa istoryahe ko. The kidnapping case, the emergency meeting that he was pertaining to. I was not with General Marbil at that time, so only he can answer that. I was not with Marbil at that time. He can answer that. Akala ko ba kayong sasagot? Sabi ni, nagtuturoan na kayo ngayon ni Marbil. O di ba sabi ni Marbil, kayong sasagot ko ano yung emergency na yun? Ngayon wala kang alam doon? O si Marbil na tinuturo mo ngayon? Bakit? Kasi alam ninyo that there is something wrong. Alam ninyo na talagang palpak at scandalous ang ginawa ng ating PNP. Kaya ngayon, kanya-kanya kayong palusot. Sir, but in an interview, he said that you will be the one who will answer what emergency he was pertaining to. He was quoted in several articles. Sabi siguro, tumawa na naman siya. Hindi kasi sabi nung reporter, hindi kasi sir, ang sabi ni Marbil, kayo daw magsasabi. Napatawa naman. Napatawa na naman nung si Remulla. Yari ka, ate. Okay. Makulit ka, ha? Ayun na, makulit ka, ha? Sinatawa na siya, He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron. Basyo. Ito ang sinasabi ko dito, mga kababayan. Basyo. Basyo talaga to, Brad. Ano sabi? Yes. Yun nga yung pinag-uusapan nilang before. Okay? Meron silang pinag-uusapang basta crime or something. Sinagot niya. Kaya sinata. Ang kulit mo, Marbil, ha? Yes. Pinatawag ko nga siya. Tapos ang usapan, mga kababayan. Tapos ang usapan. So, kung pinatawag siya, sinong pumunta? Yung senior officer o siya? Your Honor, Mr. Chair, I think we need to contempt this PNP Chief Marbil because he is blatantly lying in this committee. Naawa ko kay Dan Fernandez. Yeah? Bakit? Ayun na, alinaw na. Tumawa na nga siya, eh. Kasi nga, sige, ang kulit mo, ha, sasagutin na kita. He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron.
I asked him to appear. Kung ano man ang methodology niya, problema niya na yun. Sabi nga nung iba, ba't di ka na lang nag-helicopter? Again, simple question, yes or no? Kung pinatawag mismo ni SILG, etong si PNP chief, dahil meron silang operation ginagawa, sino kaya yung tao na yun? Si senior officer na hindi nila mapangalanan? O si PNP Chief Marbil na pinatawag mismo ng SILG? Kayo na po ang aking humusga. Case closed. Let me make it clear, I did not give instructions to violate any traffic laws Oh, again. ayan, naglinis kamay na siya. Oh, to make it clear, wala akong sinabing dumaan kayo sa busway. Papunta dito. Ayan, sinasabi niya, oh. Oh. But he was aware of the emergency. Sir, But he was. Oh, sino yung he? Si senior officer o si Marbil? Sino yung unang pinatawag niya? Di ba si Marbil? Ano sabi niya? He was? To get there. But he was aware of the emergency. He was on a way to, for emergency. Nahuli sa sariling bibig. Naku po, bukas na bukas, deleted ang video na to. Sir, moving forward, what is your directive for PNP officials, especially high-ranking officials, with Naglag na. regard to the use of the EDSA busway or on how to classify emergency situations? Kapag po ba nagpatawag kayo ng meeting na madalian, would that be already constituted as an emergency in the future? Let me make it clear. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. Ayan na. Kahit ako, hindi ako dumadaan ng busway, ha? Hindi ko nga alam bakit siya dumaan ng busway. Ano? Yari ka. Atabs, yari ka ngayon. Nalaglag ka. We have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Hindi naman kay Mick yung nasa kaliwa niya, eh. Sabi siguro nasa kaliwa niya. Sure naman. Boss ko yun. Baka madali ko niyan. Can you protect me? Sir, huwag naman ganun. Nilalagmag mo na yung boss ko. Paano ako? Yari naman ako niyan. Now, in case of this, kay General Marbil, if that were the case, because I wasn't aware of yung until after, hindi naman ako informed. Pero he was aware of the emergency. He was That's my aware. Yung answer. pala yung sinabi niya, he was aware of the emergency. You mentioned a zero tolerance policy. What sanctions will be imposed against PNP officials, whether in that incident or in future incidents, na mag-violate sa EDSA busway policy? Well, number one is the regular policy, but number two, it'll be investigated as whether it is an abuse of authority or not. Yan yung sinasabi natin, mga kababayan. Okay? Bakit kanyo hindi dapat itago yung kanilang identity? Kasi you are a public official. Merong kang, you are a public official, meaning you have a high standard in terms of laws. Diba? Kaya nga po, diba, meron tayo yung parang batas na tungkol sa kung paano umakto ang isang public official. Ikaw ay public official. You're not just a ordinary public official. You are the PNP chief. 'Di ba? So hindi po 'yun ordinary. So anong ibig ko sabihin? Hindi mo pwedeng magkubli na dapat itago yung identity nung dumaan. Dapat itago yung plaka nung dumaan. Oo, pwede yan kung ordinary citizen ka. Even in cases, halimbawa in libel cases, iba ang treatment pag public official. Iba ang treatment pag ikaw ay ordinary citizen. Ganon din po pagdating sa pag-uugali, attitude, karakter, iba pagka public official. Mas mataas ang standard. Ngayon, pagdating po sana sa ganitong ginawa ninyo, wag niyong isabihin na kailangan i-hide yung identity. No, much is given, much is required. Ika nga, di ba?
more power, more responsibility. Tama ba? Sabi nung tito ni Spider-Man. Ganun po yun eh. Kasi yun po ang tama eh. Kung kayo ay napakataas, you are expected to be example, hindi lamang po sa batas, kung hindi morally. Kaya nga ang taas ng standard supposedly. Hindi na ho nasusunod. Di ba ho? Kaya nga tinanong dito, ano ba dapat ang gawin? Anong sagot niya? Aside from the ordinary policy, yung 5,000, 10,000, something, I forgot the exact penalty. Pero iimbestigahan daw. Na alam naman natin wala mangyayari. Pero iimbestigahan daw doon sa issue ng abuse of power. Kasi nga, mas mataas ang ine-expect sa mga ganito. Pero alam naman natin, magkaibigan yan, hindi naman yan, wala mangyayari dyan. Pero yun ang sinabi niya. Anong ibig sabihin nun? Kasi nga, hindi pwedeng itago yung identity. Kaya nga, Mr. Marbil, aminin mo na lang. Mag-sorry ka na lang. Ay, buting anak ni Tulpo, nag-sorry. Di ba? Tapos, sabihin mo, yan ha, nag-sorry na ako ha. Parang ginawa ni Rabi. Yan, nag-sorry naman na yan ako eh. Wala nang problema yan ha. O di kayo din, ganun. Mag-sorry kayo, tapos sabihin nyo, ayan, sasabihin ngayon ni SILG, yan, nag-sorry na ha. Okay na, tapos na yung usapan na yan ha. Hindi, nagpalusot kasi kayo nagpalusot. Yan ang kinagagalit ng taong bayan. Yung palusot ninyo. Ang lakas mo makasite. Kasi remember ha, merong nakasuhan dyan na dumaan din sa bus lane, mga PSPG. Oo. Mga yung sa security ng mga may threat sa buhay nila. Oh, 'di ba dumaan din diyan? Anong ginawa? Kinasuhan. Kakasuhan mo ba yung sarili mo, sir? Ako nagtatanong lang ha. Again ha, hindi po ako ang nagsabing kayo yan. Hindi po ako. Pero yan ang konklusyon at opinyon ng mga netizen. Kasi nga po, kahit po dito, nadulas na ho eh. Nadulas na ho. Na sinabihan ka na may emergency at pinapupunta ka. Alam naman, pinapupunta ka ng SILG. Ang pumunta, senior officer mo. Imposible yun. So doon pa lang, malaki ng probable cause. Ika nga. May probable cause na ikaw na talaga yun. Ay... So, paano ba ito? Mr. Chair, pwede ko na bang i-cite in contempt ito? Unahan ko na si Paduano. Di ba? Ay, nako. Anyway, maraming salamat po. Sana nagustuhan nyo itong balita na ito dahil ito ay nagre-reveal lamang ng kung sino talaga ang mga namumuno sa atin kaya naman ganito ang itsura ng ating bansa. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
walang